Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Awit, Kabanata 46, Talata 10. Isa po ito sa mga pamilyar na account sa Bible. Ang sabi dito, "Ihinto ang laban, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila." Sabi sa NIV translation, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So itong binasa natin, sabi ko nga, ay pamilyar na account sa Bible, no? Lalo kapag tayo ay dumaranas ng maraming mga challenges, mga laban sa buhay. No? Pag tayo ay dumarating sa mga pagsubok, mga problema, mga suliranin o kaya mga bagay na gusto nating solusyonan at ginawa na natin ang lahat ng bagay pero parang walang nangyayari o kaya meron tayong hinihingi sa Panginoon na mga imposibleng mga bagay na kung saan ay minsan nagdudulot sa atin ng kaba, pagkabalisa sa buhay, ay minsan ito yung kadalasang naririnig natin na encouragement, no, na verse sa Bible na "Be still and know that I am God." No, na parang tayo ay nire-remind na be still, no, ibig sabihin manatili ka, kalma ka lang, no, relax ka lang, alalahanin mo ako ang iyong Diyos, di ba? Minsan kasi na kailangan nating i-remind yung sarili rin natin. Kaya nga yung salita ng Diyos ay patuloy na nagre-remind sa atin. Kaya nga yun ang kalagahan na patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Sinasaliksik ito, pinakikinggan, pinagninilayan upang patuloy tayo sa araw-araw nating buhay ay merong nagre-remind po sa atin. Katulad yan ng panalangin. Tayo ay nananalangin everyday. And the same time, ganun din dapat yung pagninilay, pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakalaga na tayo po ay nagbabasa, nagninilay, nakikinig ng salita ng Panginoon upang merong nagre-remind po sa atin para yung spiritual na buhay natin ay tumatatag, lumalago tayo at hindi puro yung physical lang, yung sanlibutan o makamundong katawan lang natin ito, yung pinapakain natin, no, binibigyan natin ng sustansya, pinalalakas natin, di ba? Dapat yung lalong much more yung ating spiritual na relasyon sa ating Panginoon. Kasi siyempre, ang buhay ay puno ng mga surprises. May mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin expected na mangyayari. At kung hindi tayo prepare at wala yung salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin, pwede tayong mabagabag, mamproblema o mawalan ng pag-asa. Yung iba nga ay nangihina yung kanilang pananampalataya sa Panginoon, no? Nagkakaroon ng ng doubt sa puso po nila. Kaya nga sabi dito, be still. Sabi doon, ako ang inyong Diyos, di ba? Dapat ninyong malaman. Siya ay kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakadakila. No? Siya yung kataas-taasan no? Siya yung pinaka-supreme, siya yung pinakamataas na di ba? At siya yung napakadakila. Kaya siyempre, alam naman natin kapag pag may mga taong nasa mataas na posisyon o dinadakila sa mundong ito, walang bagay na na hindi nila mapangyayari, no? Walang bagay na hindi nila magagawa, no? Siyempre sa mundo, kahit masama gagawin nila di ba? Pag nasa posisyon. Kaya nasabi ko na lahat magagawa nila kasi lahat ng kalukuhan, lahat ng masama pwede nilang gawin, no? Basta lang magawa nila yung nais, yung ibig nila. Pero sa atin sa Panginoon, kayang gawin ang lahat ng bagay, mga kapatid, sa matuwid, no, makatarungan at sa kabutihan, di ba? So dito makikita natin mga kapatid, no, wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat ipangamba. Sabi niya, "Know that I am God." Napakalaga kasi doon minsan na nakakalimutan natin sino ba tong Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi nga, minsan pakiramdam natin napakaliit ng Diyos kasi parang ang layo kasi natin di ba? Katulad ng eroplano. Ang eroplano pag nasa himpapawid dahil na malayo siya, napakaliit sa paningin natin. Pero kapag nakalanding lang yan nasa lupa at nasa harapan mo, may kita mo, di ba? Hindi nga
pag masyado kang malapit kahit yung mata mo hindi kayang i-cover yung buong eroplano no? Kailangan mo pang umatras para makita lang yung buong size ng eroplano. Minsan ganun no? Kapag parang pakiramdam natin ay parang ang layo ni Lord, no? Ang totoo doon, napakalayo ng ating relasyon sa Kanya, di ba? Pag lumilit na yung pananalig natin, yung tiwala natin sa Kanya, sa totoo lang, ang Diyos hindi nagbabago di ba? Yung Kanyang magagawa ay hindi nababawasan di ba? Hindi nababawasan Hindi pareho ng tao, yung posisyon ng tao, pagdating ng ilang years, mawawala yan. O kaya lilipat na naman sa ibang posisyon. Nagbabago-bago yung kapangyarihan ng tao di ba? Pag depende kung saan posisyon ka inilagay o inilipat. Pero ang Diyos hindi, nananatili yung kanyang kakayanan, nananatili yung kanyang magagawa, nananatili yung kanyang kapangyarihan no? Sa bawat saling-saling lahi at sa mga darating pang panahon, nananatili yung kakayanan, yung magagawa ng Diyos. Kaya nga napakalaga, know that I am God. No? Kilalanin mo sino ako. Dapat mong malaman sino ba ako. Sino ako sa buhay mo. Diba? Kaya ngayon sa mga pagkakataon nating mga nararanasan sa buhay, isang opportunity yan na ang Diyos nagpapakilala po sa bawat isa sa atin. Minsan dumarating tayo sa kakulangan para maranasan natin yung pagiging provider ng Diyos. Di ba? Makikilala natin siya na siya yung nagpro-provide kasi nasa sitwasyon na kulang tayo ay ang Diyos ay nagbigay. Di ba? Kapag tayo ay nasa kapahamakan, nandun yung pagliligtas ng Panginoon. Kaya minsan, ganun talaga. Minsan, sa mga aksidente, no? Walang beses na rin naman ako na aksidente. Pero, ito, buhay pa rin, di ba? Doon kasi napatutunayan ko na nandun yung pag-iingat ng Diyos. No? Na-save tayo sa Panginoon. Hindi naman ibig sabihin safe ka, walang nangyari. Siyempre, may mga gas din, di ba? Pero at least yung makikita mo, yung buhay tayo Hindi naman ibig sabihin na, kunyari, ang Diyos manggagamot. Hindi naman ibig sabihin na ang Diyos ay manggagamot, hindi tayo magkakasakit. Di ba? Kaya nga natin napatunayan sa manggagamot kasi tayo ay nagkasakit. Di ba? Di ba? Doon kasi natin napatutunayan. Doon natin talaga napuprove sa sarili lang natin, hindi lang yung naririnig natin sa ibang tao na totoo naman yung sinasabi nila na ang Diyos provider, ang Diyos manggagamot. Pero iba pa rin kasi kapag na-experiencehan mo sa buhay mo di ba? Kaya mo kaya mong ipagsigawan sa lahat ng tao Pero kapag yung bagay na yun ay nakwento lang sa iyo, sasabihin mo lang sabi kasi ng ganito ni sister, ni brother, ni kumpare, kumare o ni nanay, ni tatay. Pero iba pa rin kasi kapag yung testimony is galing talaga sa iyo. Kaya marami tayong mga challenges sa buhay, lalo sa mundong ito, 'di ba? Nag-aaway ang kabutihan sa kasamaan, ang kadiliman sa liwanag, no? Ang katuwiran, katarungan sa mga walang katarungan, no? At sa mga taong hindi matuwid, no? Mga liko yung kanilang isipan, 'di ba? Maraming laban ang mundong ito mga kapatid, araw-araw sa buhay natin, maraming challenges, maraming battle tayong hinaharap sa buhay po natin at matitinag tayo kapag hindi natin kilala kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya nga yung talaga ng salita ng Diyos na ito, know that I am God. Di ba? Sabi niya, alamin mo, dapat mong malaman na ako ang yung Diyos. Dapat mong malaman, kaya nga sabi niya, dapat mong malaman. So you must na to know na ako ang Diyos. Dapat mo, ibig sabihin talagang kailangan mong alamin sino ba siya. Kasi yung minsan na nagiging problema talaga mga kapatid, kung sa mga naglilingkod na nga sa Panginoon, minsan doon pa sumasablay kasi nakakalimutan natin yung sino ba tong Diyos na pinaglilingkuran natin. 'Di ba? Kita mo kahit nga si Elijah, 'di ba? Grabe na nga yung paggamit sa kanya ng Panginoon. Talaga nagpababa pa ng apoy, 'di ba? Para patunayan na siya yung Diyos ng Israel sa mga bulaang mga propeta, 'di ba? Pero pagkatapos nyo, natakot, that kay Jezebel, ay gusto na nga mapunin na siya ni Lord, 'di ba? Natakot siya sa kabila ng grabing himala na, grabing answered prayer na siya na ginawa ng Diyos. Hindi lamang sa kanya, kundi sa harapan pa ng mga bulaang propeta. Pero may kita natin dito, dumating pa rin sa punto ng mga niya na parang parang Lord, kunin mo na lang ako. Minsan na tayo dun sa
sa mga nararamdaman natin eh. No, kasi siyempre normal naman bilang tao, siyempre may mga nararamdaman tayo pero kasi yung pananampalataya hindi nakabase kasi yun sa mga senses natin eh, sa mga nararamdaman natin eh. Kasi nga yung mga bagay na yung nakikita mo, 'di ba? Yung sense of sight natin, no? Pero yung pananampalataya mo hindi ka doon nakatingin, 'di ba? 'Di ba? Hindi ka doon nakatingin sa kunyari sa lamesa mo, tuyo yung pagkain mo pero pananampalataya mo, parang chicken yun, di ba? Kahit sa tingin mo parang wala ka nakikita, yung physical eyes mo, pero yung spiritual eyes mo, meron ka nakikita na maganda na inilalaan ng Diyos yung mga bagay sa paligid natin. So, yung pananalig talaga natin sa Panginoon, talagang ano yan tinitest din mga kapatid. At dapat lang natin balikan Kita mo, kahit yung mga alagad, di ba? Na namatay yung ating Panginoong Hesus, bumalik sila sa pangingisda, habang naghihintay sa pagbalik ng ating Panginoon, niremind lang din sila ng ating Panginoong Hesus nung unang tinawag sila Ano ba yung sitwasyon nang tinawag sila ng Panginoon? Unang tinawag sila, wala silang nahuling isda. Tapos nagkuman yung Panginoon, nahihulog ang lambat sa right side at marami silang nahuli. Ganun din, di ba, ang nangyari ng muling nabuhay yung ating Panginoong Hesus. The same scenario No, nire-remind tayo kasi tayong mga tao, sabi nga ng kanta, ang tao ay marupok kay daling makalimot, di ba? Yung tao kasi minsan wala tayo kasi minsan yung napakalaga kasi yung pundasyon Na napakalaga yung pundasyon lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Yung personal na pundasyon sa Panginoon hindi yung naririnig lang natin. Mahalaga naman yun, maganda yun. No? Doon man talaga tayo nag-uumpisa sa napakinggan natin, sa naririnig natin, sa nakikita natin. Pero iba pa rin kasi talaga yung pundasyon natin sa paglilingkod, lalo na yung relasyon natin sa Panginoon, ay bunga ng personal talaga natin na experience personal nating nalalaman tungkol sa Panginoon. No? Tayo mismo kasi naranasan natin. At siyempre, dahil naranasan mo yun, ay hindi ka basta-basta matitinag. Diba? Kasi karanasan mo yun Ang mahalaga lang doon, huwag nating kakalimutan yung kabutihang ginagawa ng Diyos at ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Yung kasi minsan lang ang nagiging problema pag tayo po ay nakakalimot. Kaya ano man yung suliranin, ano man yung mga pinagdaraanan natin sa buhay natin, ano man yung kaimposible, no? Parang ang hirap makatakas, mahirap makawala, no? Parang gusto mo na sumuko, parang dead end na. No? Sabi nga ng kanta ni Don Howen, no? God will make a way when there seems to be no way. Kaya doon natin makita na ang Diyos talaga kumikilos kasi nga wala nang way no? Dead end na Pero magugulat ka bakit nagkaroon pa ng ng daan. No? Kasi ganun talaga ang Diyos mga kapatid. Gagawa at gagawa ng Diyos ng paraan para sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. No? Hindi niya bibiguin ang sino man nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Pangako naman ng Diyos yun Kung patuloy tayong mananalig, magtitiwala sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Ang Diyos tapat sa Kanyang pangako Diba? As long na hindi tayo bibitaw. No? Ano man yung sitwasyon natin, no? Kahit parang gusto mo nang bumitaw, ang mahalaga, ano mo pa lang yun nasa isip mo pa lang, ang mahalaga wag ka talagang bibitaw, no? Wag mo a-actionan yung iniisip mo na bumitaw, 'di ba? As long na nakakapit tayo sa Panginoon, kung nakahawak tayo sa Kanya, pero sabi nga ng iba, mas maganda ipahawak mo yung kamay mo sa Diyos kasi kung tayo yung hahawak sa kamay ng Diyos, mabibitawan natin. Pero kapag ang Diyos ang humawak sa atin, makasigurado tayo hindi tayo makakawala, no? Hindi tayo bibitawan ng Diyos. Kaya nga ilagay natin yung ating kamay sa kamay ng Panginoon. Ibig sabihin, pagkatiwala natin sa Kanya. No? Be still. Kasi kapag namoblema tayo, masyado tayo in-stress natin sarili natin, hindi rin naman ito nakakatulong manapay nadadagdagan lang yung mga problema na pinagdaraanan natin sa mga buhay. Diba? Maraming bagay sa mundong ito na nagbibigay ng stress sa atin Diba? At kung yan lang yung iisipin mo, yan lang yung titignan mo palagi, matatalo ka sa game matatalo ka sa laban. Basta tuloy-tuloy lang. Normal lang minsan nadadapa. Katulad ng sikat na tennis player natin ngayon, no? Si Alex, di ba? Panalo, talo.
panalo, bangon lang, ganun lang, tuloy-tuloy lang. Diba? Ganun na naman talaga eh, walang susuko, ano? Tuloy-tuloy lang ang laban. Diba? Hindi ibig sabihin na tumba ka, natalo ka, tapos na. Ano, ang karir mo, tapos na ang lahat, diba? Hindi. Part lang yun para bumangon ka uli. Sa muli mong pagbangon, lalo kang tumatatag at tumatatag sa iyong pananampalataya, sa field na kinabibilangan mo, di ba? Ganun talaga mga kapatid ang buhay. At patuloy lang, no, nire-remind tayo ng salita ng Panginoon, be still. At kilalanin mo, dapat mo malaman kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. So, alam natin na ang Diyos ay may magagawa sa lahat ng bagay. Sa lahat na nagtitiwala sa Kanya at nananatiling panatag, inilalagak ang puso, ang isip, ang lahat sa Panginoon, tayo ay naniniwalang hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil alam natin mga kapatid na ang Diyos ay mananagumpay. No? Walang gera, walang labanan na hindi dinaig, na hindi dinapi ng ating Panginoon. Yung kamatayan nga di ba? Napagtagumpayan niya. No? Pa kaya yung mga laban natin sa buhay ang hindi nating mapagtatagumpayan kung siya ang Diyos nating kagapay at patuloy nating kasama sa araw-araw ng ating mga buhay. So yun lamang mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa sa po sa atin. God bless po sa ating lahat.